Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ngayong pong umaga, ito po ay nasa Jeremiah chapter 4 verses 3 to 4. Mga kapatid, tulungan niyo po ako para po sa ating gagawing pag-aaral for this morning. And wala po akong mga lumalabas na mga effects. Walang lower third, wala ho mga passages, title, points, at yung mga kung ano po yung pwedeng makatulong para mas maging madali ang atin pong ginagawang pag-aaral. Kaya I ask the help and favor para po sa mga digital ushers and usherette natin at yung mga capable na mag-post ng mga passage, title, points para po doon sa ating mga comments. So please, tulungan po natin ang atin pong gawain ngayon pong umaga. Every time na kapag ako po ang nagla-live, mga kapatid, di ko po kakayanin na maglabas po ng mga nakikita po ninyo unless may tumulong po talaga sa akin. So again, our passage for this morning is in the book of Jeremiah chapter 4, verses 3 to 4. Ito po ang sabi ng mga talata. For thus saith the Lord to the men of Judah and Jerusalem, break up your fallow ground, and sow not among thorns. Circumcise yourselves to the Lord, and take away the foreskins of your heart, ye men of Judah and inhabitants of Jerusalem. Lest my fury come forth like fire, and burn that none can quench it, because of the evil of your doings. Well, the title of our topic for this morning is Breaking Up the Fallow Ground. So again, mga kapatid, sasabihin ko po yung ating title, Breaking Up the Fallow Ground. So mahalaga po na ito po'y maintindihan natin dahil ito po ang kalagayan ng bayan ng Judah at ng bayan po ng Israel. Kasi sabi ho ng Bible, for thus saith the Lord in verse number 3, to the men of Judah and in Jerusalem. So sa madalit salita, specifically, ito po ang tinutukoy ng ating passage. Ang kanya pong kausap dito ay ang bayan ng Huda at ng Jerusalem. So sa madalit salita, mga kapatid, pwede rin po natin itong kapulutan ng aral. Pwede rin pong dito matuto tayo na kung ano yung naging dealing ng Diyos sa kanila, kung paano sila iniayos at inilagay ng Panginoon at ibinalik muli sa tama, tingin ko po mga kapatid, malaking bagay at malaking tulong po ito sa atin na kung tayo po may ganun ding kalagayan, alam na ho natin kaagad ang ating gagawin. Kasi nga, hindi na ho tayo parang mangangapa sa kawalan. Alam na ho natin kung saan tayo pupunta kapag tayo nalalayo. Alam na ho natin kung anong gagawin natin kapag tayo nanlalamig sa gawain po ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, mahalaga ho, bigyan natin ng pansin ito pong ating pinag-aaralan. Well, parang maging klaro po. Ano ba ang ibig sabihin ng fallow ground? So, fallow ground is uncultivated farmland. Dito po inihalin tulad ng Diyos ang kanyang piling bayan sa kagayan ng lupa na matagal nang nakatenga. Sa Tagalog, pag sinabing nakatenga, parang nakatiwangwang, hindi ho napapakinabangan, maganda sanang opportunity na meron kang lupa, pero kung hindi mo naman tinataniman, kung hindi mo naman to kino-cultivate, hindi mo binubungkal, walang pakinabang yan. Kahit gaano pa yan kalawak, hindi yan magiging profitable, hindi yan magiging blessing sa buhay mo at sa pamilya mo hanggat ang lupa na yan ay pinapabayaan mo lang. So dito po itinulad ng Diyos ang kanyang bayan. Specifically, uulitin ko, Judah and Jerusalem. Yan po ang tinutukoy nitong ating message. So fallow ground is uncultivated farmland. So, diyan po inihalin tulad ng Diyos, especially ground that was plowed before but has laid dormant for a year or more. So, ibig sabihin, kumbaga, hindi lang to posibleng isang taon na nakatiwangwang. Hindi lang isang taon na hindi napapakinabangan. Marahil marami pang taon. At yan ang naging larawan ng bayan ng Diyos. Na kung tutuusin, sila ho yung mga may malaking blessing at pribilehiyo sa harapan ng Panginoon, pero hindi naging kapaki-pakinabang. Parang sa kalagayan ho natin, kung kayo'y merong lupain, napakahalaga na tinitignan natin kung yan ba'y mapapakinabangan o hindi. Alam niyo kung sabi ng Bible, ang bayang Israel favorable sa harapan ng Panginoon. Simple lang ang gagawin nila. Makinig, sundin ang sinabi ng Diyos at hindi sila magsisisi.
Kapag inuna nila ang Panginoon, hindi sila magsisisi kapag ang Panginoon ang kanilang pinaglingkuran. Mantakin nyo mga kapatid, ito nga ang ganitong kalagayan. Ganito ang ginagawa nila sa Diyos, pero yung atensyon ng Panginoon nasa kanila pa rin. Despite ng kanilang pagiging stiff-necked people, yung pagiging matigas ang puso, matigas ang ulo, but yet, ang Panginoon ay nakatuon pa rin sa kanila. Di how much more, kung itong mga taong ito ay matututong sumunod, mga kapatid, hindi lang atensyon ng Panginoon ang kaya nang ibigay para sa kanila, kundi yung lahat ng kanilang pangangailangan, lahat ng blessing na ukol para sa kanila, hindi ho ipagdadamot yan ng Panginoon. Kaya nga kahit sa kalagayan din po natin, mga kapatid, naniniwala po ako, bagay na gustong ipaalala ho sa atin ng Diyos, ang dami hong blessing sa kapaligiran, napakayaman ng ating Diyos. Pero hindi ho natin maranasan yung pag-ibig, kabutihan at kadakilaan ng Panginoon at pagmamay-ari ng lahat kasi nga nandun tayo sa kalagayan na hindi ho natin nakikita yung paraan at prinsipyo ng Diyos para ang buhay natin ay maging sagana at puno ng pagpapala. Kaya nga mga kapatid, ito ho ang magandang gawin natin. Ito po ang proposal ng Diyos para sa kanila. Break up your fallow ground. God invited them, Judah and Jerusalem, to return to Him from a hardened condition. Kasi ang tigas ng kanilang puso. Tingnan nyo sa chapter 3, ito ho yung pinag-aralan natin. Kung matatandaan ninyo, hindi ba't broken cistern? Imagine niyo pilit nilang tinataguyod yung kanilang sarili sa kanilang sariling paraan. Nagtatrabaho sila, nag-aaral sila, nagsusumikap sila, pero yung kanilang lalagyan ng tubig ay broken cistern ang tawag. So kahit punuin nila ng punuin yan, lumiligwak lang, tumatapon lang, tumatangas lang yung tubig, kaya puno ngayon, pero maya-maya ubos na. Parang yung gulong ho namin, kaya ngayon talaga namumroblema ho kami pa uwi. Kasi yung gulong ko ho sa likuran ng motor, na bulkit na yan, sa waray kasi bulkit ang tawag pag na-vulcanize So na-vulcanize na yan, so, tinapala na, pero parang magkalipas ng ilang oras, meron na namang sumisingaw na hangin mula doon sa pinagtapalan. So, kaya kahit anong gawin naming dagdag ng hangin, tatapon at tatapon, dagdag ka ng dagdag, mauubos, dagdag ka ng mapapagod ka lang. So, ganun ang nangyari sa bayan ng Panginoon. Puno sila ng puno doon sa cistern na yon, pero biyak nga may crack. So, anong ibig ko sabihin? Kaya kahit anong gawin ng tao kapag wala ang Panginoon, kahit anong pilit at pagsusumikap ng tao, kapag hindi kasali ang Diyos sa kanyang pangarap at sa kanyang plano, walang magiging direksyon at kabuluhan ang lahat ng ginagawa ng sinuman. Kaya ito hong kalagayang ito, ginamit na ng Panginoon yung break up, your follow ground, kasi nga ganito katigas ang kanilang ulo, ganito katigas ang kanilang puso. Ayaw nilang tanggapin ang proposal ng Panginoon na return unto me. Bumalik kayo sa akin. Hindi kayo magugutom. Hindi kayo mapapariwara. Hindi kayo magiging alipin. Yan ang sabi ng Panginoon sa kanila. Pero anong sabi pa rin ng Bible? Pilit pa rin silang gumagawa ng sarili nilang gusto. Kaya anong sabi ng Panginoon? Pag hindi nyo ginawa yan, hindi magiging maganda ang inyong kalagayan. Brethren, ang susi ng pagkakaroon ng maayos na buhay, ang susi ng pagkakaroon ng masaganang pamumuhay ay yung tayo'y manatili sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga ito ho ang magandang pag-aralan natin, mga kapatid. Number 1, the procedure on breaking up. So tandaan ninyo mga kapatid, hindi madali. Imagine po ninyo, kung yan ay 1 taon o mahigit pa na nakatenga, matigas na po ang lupa niyan. Mahirap na yang ukain, mahirap na yang tungkabin, mahirap na yang butasin, mahirap na yang palakulin o pikuhin, kung ano man yung pwede magamit para makulture, at makultivate yung lupa na yan, mga kapatid, napakahirap. Pero ganun pa man, ang Diyos ay laging nakaabang at nag-iintay sa paraan na kung gusto nating manumbalik sa Kanya, ang Diyos ay mayroong pamamaraan. Yun nga lang mga kapatid, ang procedure, ito ho ang sabi ng Bible. Para may idea lang po tayo, sabi ho ng verse number 4. Okay? Kasi ang proposal ng Diyos sa verse number 3, break up your fallow ground. So ibig sabihin, bungkalin ninyo yung lupa, bungkalin ninyo ang inyong mga puso. Ano ang makikita ninyo? Sabi ng verse number 4, ito yung procedure. Sabi ho dyan, circumcise yourselves to the Lord.
Ibig sabihin, gawin mong sagrado, maayos, malinis ang iyong sarili sa harapan ng Panginoon. Dahil kahit bungkalin mo yan, kung hindi mo tatanggalin, yung mga hindi kailangan dyan sa lupa na yan, mga kapatid, hindi pa rin yan tutubuan ng magandang bunga. Hindi pa rin lalago ang itatanim mo dyan. Mamamatay lang. Halimbawa, kung yan lupa na binungkal, puro plastic sa ilalim, makakakita ka ng mga tali ng sapatos, 'di ba? O kung ano-ano pa, parang nandiyan yung mga basura. So hindi yan magiging fertile land, hindi yan magiging kapaki-pakinabang na lupa hangga't yung dumi nandiyan. Kaya nga pinabubungkal ng Panginoon, busisiin mo yung lupa, tignan mo kung ano yung nasa ilalim, palambutin mo yan, linisin mo yan. Kaya nga ang procedure ng Panginoon para ang buhay natin daluyan ng pagpapala ay mga kapatid, iayos natin sa harapan ng Diyos. O, sabi ng Bible, circumcise yourself. Ang linaw ho, no sinabi ng verse number 4. And take away the foreskins of your heart. So, alisin natin yung mga bagay na hindi gusto ng Panginoon na nasa puso natin. Kasi ang sabi ho ng Bible, for where your treasure is, kung anong tinitignan mong kayamanan ng buhay mo, nandun ang puso mo. Kung para sa iyo ang kayamanan mo, trabaho, nandun ang puso mo. Kung para sa iyo ang kayamanan mo, yung mga naabot mo sa buhay, nandoon ang puso mo. Kung para sa iyo ang kayamanan mo, yung mga naipundar mo, nandoon ang puso mo. Pero kung para sa iyo, ay parang kagaya ka ni Apostle Paul, na ituturing na baliwala ang lahat as dung that I may win Christ. So anong ibig sabihin? Para sa kanya, hindi mahalaga ang lahat ng bagay. Ang mahalaga sa kanya, si Kristo. So, para kay Apostle Paul, sa ang Panginoong Kristo ang kanyang kayamanan. At kapag ang kayamanan mo ang Panginoon, nandoon sigurado ang puso mo. Kaya nga, yan ho yung tinutukoy po rito ng Diyos sa verse number 4. Circumcise yourselves to the Lord and take away the foreskins of your heart. Dapat wala tayong ibang mahal. Dapat wala tayong ibang ikinukonsider sa buhay natin, kundi Panginoon. Laging siya dapat ang priority at una na sa buhay po natin. Kaya nga, yan ho ang procedure. Mahirap po yun. Mga kapatid, napakahirap po na yung nakasanayan mo sa madaming panahon, sa matagal na panahon, sa ilang taon na nagdaan sa buhay mo, na nasanay ka ng walang Bible, nasanay ka ng hindi ka nag-church, nasanay ka ng hindi ka nagpe-pray, nasanay ka na hindi kasama sa bread talk, nasanay ka na hindi ka uma-attend ng church, nasanay ka sa mga, alam mo, yung ang ginagawa mo na puro mga pangsanlibutan. Tapos eto ngayon sabi ng Panginoon, iwan mo yan, umattend ka. Sabi ng Panginoon, iwan mo yan, manalangin ka. Sabi ng Panginoon, itigil mo yan, magbasa ka ng Bible. Sabi ng Panginoon, bitawan mo yan, sumunod ka sa akin. Mahirap po yun, mga kapatid. Talagang mahirap. Madali ho magpasyang lumayo sa Panginoon. Pero ang mahirap po, yung gusto mong bumalik. Napakahirap bumalik pagdating po doon sa kalooban ng Panginoon. Nandyan na kasi yung hiya. Kasama na po yan, mga kapatid. Nahihiya tayo kasi sa nagawa natin. Pangalawa, kasama na rin dyan yung ego o kaya yung pride. Na hindi natin matanggap bakit tayo naging ganito. Mga kapatid, tandaan po ninyo, ito ang proposal ng Diyos para sa kanila. Break up the fallow ground. So anong ibig ko sabihin? Kailangan natin gawin kasi ito po ang procedure. Kailangan natin gawin kasi po ito ang tanging pamamaraan para ang buhay natin maiayos natin sa harapan po ng Panginoon. Kaya nga nakita natin ano yung dapat nilang gawin. Sabi ho ng Bible, malinaw, kailangan nilang iwan yung mga bagay na hindi po gusto ng Panginoon na nasa puso nila. At gawin nilang maayos, circumcise yourselves to the Lord. Gawin mong malinis ang iyong sarili sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, yan ho yung sinabi ng verse number 4. Or else, pag hindi nyo ginawa, anong sabi ng Panginoon? Lest my fury come, sabi, like fire. Yung galit ko, mararamdaman ninyo na parang apoy. Parang talagang darating sa inyong mga buhay. Ganyan po ang magiging katumbas ng atin pong kalagayan kung hindi ho natin kikilalanin at tatanggapin yung binibigay ng Diyos na pamamaraan para muling iayos ang ating buhay sa harapan ng Panginoon. Alam nyo ho, itong Book of Jeremiah na to, ang nakikita ko rito, parang Book of Revival No? Kasi parang nung tinitignan ko po yung bawat chapter, parang ang tono ng sa pananalita ng Diyos sa kanila, bumalik kayo, bumalik kayo, bumalik kayo. Kasi nga, sila po lumayo, lumayo. At wag ho tayo magpakalayo-layo mga kapatid sa harapan ng Panginoon dahil hindi ho safe at hindi ho magandang kalagayan yung tayo po'y malayo sa source ng lahat.
Kung ang pag-uusapan, pangangailangan, ang Diyos ang siyang may hawak ng lahat ng kailangan po natin. Lagi ho tayo kumilala sa magagawa po ng Panginoon. Kaya nga, yan ho yung unang bagay. Pangalawa, the purpose of breaking up. Ano ba ang purpose ito? Because like what I said, according to our passage, they are from Judah and Jerusalem. Sino po ba sila? They are chosen nations. Kaya nga, mga kapatid, hindi ho nakapagtataka na kung tayo po tunay na anak ng Diyos, papaluin niya tayo. Hindi ho nakapagtataka na tayo po ay makaranas ng pagdidisiplina ng Diyos kasi tayo po ay mga lingkod. Tayo po ay alagad, servant, tagasunod, ano man ang maging katawagan, yan ho ang ating relasyon sa Kanya. At kung tutusin, tayo po ay mga anak ng Diyos. Dahil tayo pong mga tumanggap sa Kanya, binigyan ho ng karapatan na mapabilang sa pamilya ng Diyos, mapabilang sa mga anak ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, hindi ho nakapagtataka. Huwag na ho kayo masurpresa na kapag tayo po pinapalo, dinidisiplina ng Panginoon, kasi po siya ang ating Ama na nasa langit. So sa madalit salita, ito ho ang purpose niyan, para i-redirect tayo. Kasi ang tao may kanyang sariling direksyon. Ang tingin ng tao, hanggat magagawa niya ang paraan, gagawa siya ng paraan sa kanyang sariling pamamaraan. Kasi yan ang tingin natin kaya natin. Kahit wala ang iba, kahit wala ang Diyos, magagawa kong mabuhay. Kasi nangyayari, tingnan po ninyo. Hindi naman lahat na nabubuhay dito, may Diyos. Hindi naman lahat na nabubuhay dito, Baptist. Hindi naman lahat na nabubuhay sa mundo, umaattend ng church. Pero paano sila nabubuhay? Mga kapatid, pwedeng yun ang iniisip ng iba. Kaya nga, mas parang pinipili nilang lumayo na lang ako sa Panginoon, hindi na lang ako mag-church, ganun din naman, nabubuhay din naman kami. Pero mga kapatid, tandaan po ninyo palagi, hindi ho natin alam kung ano ang inihahanda ng Diyos para sa kanila. Pero tayong mga anak ng Diyos, alam natin kung ano ang plano ng Diyos para sa atin. Tingin lang ho natin, mukhang okay sila. Tingin lang ho natin sa iba, mukhang masaya sila. Pero anong alam natin sa totoong buhay nila? Dahil kung totoong masaya yan, bakit hindi kontento? Kung totoong masaya yan, bakit hindi mo makita sa buhay nila? Hindi naman lahat ng tumatawa, totoong masaya. Hindi naman lahat ng kumakain ng masarap, masaya. Hindi lahat na natutulog sa magarang bahay, masaya. Ang alam kong masaya, yung may kapanatagan sa Panginoon. Ang alam kong totoong masaya, yung merong katiyakan na alam niya ang kahihinatnan ng kanyang buhay pag natapos dito sa mundong ito. Mga kapatid, uulitin ko po, napakahalaga na maintindihan natin to sapagkat merong gustong, alam nyo yung parang baguhin ng Diyos sa buhay natin. Kasi kayo bilang mga magulang, sa mga nanay at tatay, kung meron tayong kasama ngayong umaga, hindi ba't ang sarap-sarap isipin na tayong mga magulang, makita natin yung mga anak natin na sa maayos na kalagayan. Ako po, proud akong sabihin, kumbaga sa mga kapatiran natin, congratulations sa pamilya ng GLBC, sa Glorious Light Baptist Church, nakapag-produce na po tayo ng isang pastor. Nandiyan na po si Pastor Chris. So anong ibig kong sabihin? Parang ako proud na tatay nung akin pong ina-appoint itong si Pastor Chris bilang pastor ng Glorious Light Baptist Church Calbayog. Bakit? Kasi pakiramdam ng ama, may narating yung kanyang anak. So ako naniniwala, ganun din po ang Diyos. Ayaw ng Panginoon na makita tayong naghihirap. Ayaw ng Panginoon na makita tayong napapariwara. Ayaw ng Panginoon na makita tayong nagugutom, na parang nanlilimos ng awa sa iba. Samantalang ang yaman-yaman ng ating Diyos. Mga kapatid, isipin niyo ho yan. Paano nangyayari ito sa buhay natin sapagkat tayo naman mahal ng Diyos. Sila, Judah, chosen nation sila. Israel, Jerusalem, bayan ng Panginoon yan. Bakit nagiging alipin sa iba? Bakit nagugutom na parang nanlilimos ng tulong sa ibang bayan? Mga kapatid, ito ho magandang kumbaga panggising sa ating lahat. Mayaman ng Diyos natin, di ba? Para tayong prodigal son Bakit ako kumakain ng pagkain ng baboy? Bakit ako nagtatrabaho sa ganitong kalagayan? Samantalang, pag umuwi ako sa amin, ang yaman-yaman ng tatay ko, ilan ang katulong niya na kumakain ng masarap, samantalang ako, anak ako ng may-ari ng isang malaking lupain, tapos ako'y nakihingi lang ng tulong dito. Ano ang susi para maranasan niya yung masaganang buhay, bumalik sa kanyang tatay? Ganon din ho, mga kapatid. Ang purpose ng breaking the fallow ground para i-redirect tayo. Baka yung buhay natin, imbis na diretso sa Panginoon, baka lumilihis tayo, mga kapatid. Baka naiiba tayo ng direksyon.
Yun ho ang tingin ko po dito, mga kapatid. Napakahalaga po na maintindihan natin ang layunin at damdamin ng Panginoon para po sa ating lahat. And last but not the least, here we can see the prophet on breaking up. So kasi sabi ho ng Bible, verse number 4, malinaw po, take away the foreskins of your heart. Anong ibig sabihin nito? Tanggalin ninyo. Dahil oras na tanggalin ninyo yung mga dumi, basura at mali sa buhay ninyo, hindi lang kayo lilinis. Tandaan po niyo mga kapatid, pag inalis natin yung dumi at basura sa buhay natin, hindi lang ho tayo lilinis, magiging healthy pa tayo. At yung itsura ng isang malinis at healthy, larawan yan ng Panginoon sa buhay natin. So imagine niyo, ang makikita sa kanya, buhay na pinagpala, buhay na nandoon ang imahe ng Diyos. Mga kapatid, huwag tayo magmukhang parang kawawa. Huwag tayo magmukhang parang pinabayaan. May Diyos tayong makapangyarihan. Diyos natin, ang Ama natin, siya ang lumikha ng lahat. Pero bakit hindi tayo nakikinabang? Baka hindi ho tayo bumabalik. At baka hindi ho tayo sumusunod sa gusto ng Panginoon. Napakasimple lang naman ho. Kung talagang ito'y tatanggapin nating lahat, kung ito'y magiging makatotohanan sa ating lahat, hindi ba't ang Diyos ang lumalang ng langit at ng lupa? Lahat ng meron dito, Kanya. Tama po ba ako rin, mga kapatid? Kung malinaw po itong sinasabi ko, sabihin nyo, amen. I-comment nyo, amen. Kung sang-ayon kayo, tama po ba ako? Ang Diyos ang lumikha ng langit at ng lupa. Kung namamangha kayo sa kalangitan, kung namamangha kayo sa kabundukan, karagatan, o sa kapaligiran, ang gumawa niyan, yung Diyos nating pinaglilingkuran. Saan siya kumuha niyan? Paano niya na-imbento yan? Paano niya nagawa yan? Yun ay simple lang sa kanyang kapangyarihan. Ngayon, tayong mga naglilingkod, bakit hindi natin mapakinabangan yung yaman at kadakilaan ng ating pinaglilingkuran? Baka hindi ho tayo sumusunod sa kanyang pamamaraan. Ganun lang ho kasimple, mga kapatid. Ito ho'y paalala po sa ating lahat. Sa tagal-tagal ng panahon, sana makita na rin ho sa buhay natin na tayo po tunay na anak ng Diyos. Anak ng Diyos na nakakaranas, hindi ho ng hagupit, hindi ho ng disiplina, kundi nakakaranas tayo ng pag-ibig at kabutihan niya. Kasi tayo ho nagsasabi, ang Diyos ay matapat. Our God is faithful. True. Bakit parang sa buhay natin, hindi totoong may Diyos? Bakit sa buhay natin parang hindi siya tapat? Para tayong pinababayaan. Mga kapatid, hindi ho ang Diyos ang may mali at may problema. Kung aaminin natin, ang problema wala sa Kanya. Ang problema nasa atin. Tayo ang may pagkukulang, tayo kung minsan ang nagmamatigas, tayo po ang hindi kumikilala sa pamamaraan na gusto niyang mangyari sa atin po mga buhay. Kaya nga, mga kapatid, para ho sa ating paglulundo, ito ho ang sabi ho ng Hosea chapter 10 and verse number 12. Again, Hosea chapter 10 and verse number 12. Kung may dala ho kayong Bible, andyan sa tabi ninyo o hawak ninyo, buksan po ninyo Hosea chapter 10 and verse number 12. Ito po ang sabi ng Bible. Sow to yourselves in righteousness, reap in mercy. Break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till He come and rain righteousness upon you. Tingnan nyo pag siya ang inuna natin, sinunod natin yung sinabi niya, anong sabi ng Bible? Uulan ng pagpapala, uulan ng katwiran, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Mga kapatid, naniniwala po ako, nandyan lang sa tabi natin ng blessing. Abot kamay na natin kung tutuusin, pipitasin na lang, dadamputin na lang natin, pero anong kailangan natin? Sumunod, bumalik, at gawin ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay napagpala ng salita po ng Panginoon. Samantala, ito ho ang ating trivia. Makinig po kayo maigi, mga kapatid. Ang trivia po natin ay ito. Ano po ang ibig sabihin ng fallow ground? Binigay ko po yan sa aking introduction. Fallow ground is blank, blank. Ayan. So, yan po ang ating trivia ngayon pong umagang ito. Uulitin ko, what is fallow ground? Fallow ground is a blank and blank. Ayan. Yan po ang tamang sagot. 2 words po yan, mga kapatid. Dalawa pong sagot ang tinutukoy natin yan. Dalawang salita po yan, hindi lang isa. So, eto na po ang mga sumagot ng tama.
No, sa trivia po natin yesterday, nako nakakatuwa naman. Ano po, ang tamang sagot kahapon ay inheritance. Ayan. So ito po ang mga sumagot ng tama. Oh, nako, i-ready nyo na ha. Uy, tulungan po ninyo ko ha. Palakpakan natin tong ating po mga kapatiran na napakabilis sumagot. Lagi ho nagpa-participate at nakakasama natin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ready na po kayo? Number 1, ay si Sister Gypsy. Yan. Good morning, Sister Gypsy. Nako, napakasipag mo talagang sumubaybay at mag-join sa ating Bread Talk. At hindi lang yon, talagang masigasig kang mag-aral at inaalam mo talaga yung ating pinag-aralan. Congratulations sa iyo. And maging kay Mami, siya po ang pangalawa. Bakita nyo naman talaga si Mami, number 2 ngayon. Mukhang maganda yata, lagi ko siyang kasama rito para nasasagot na yung trivia natin. Ano po? At pangalawa siya. Alam nyo ba nakikipag-away pa yan kay Ate Sars? Hindi, nauna ko. Pero sabi natin, Sars, hindi kayo una, Ate Lynn. May una po talaga. Talagang nakikipagbakbakan ho yan, mga kapatid. Yun nga lang, mukhang nakalamang siya ngayon kasi magkasama ho kami dito. At malamang, pag nagtagal pa itong magkasama kami, Sister Gypsy, baka maging number 2 ka na lang. Ang number 1 si Mami. So, kaya congratulations kay Mami. And syempre, ang pangatlo natin, ito pa isa, humahabol, Sister Glidel. Nako, sama ka rito, Sister Glidel. Malamang number 2 ka na rin. Okay? So, kaya congratulations kay Mami, kay Sister Gypsy, at kay Sister Glidel. Sila po ang top 3 natin yesterday. Nakakatuwa naman. Congratulations! Mga kapatid, palakpakan ho natin sila. Wala hong pa-effects, hindi ho namin kasama Sister Alay. So, kaya salamat sa tatlo natin napakabilis at masipag na sumagot ng tama. At eto pa, but wait, there's more. Pang-apat po natin si Sister Weng. Sorry Sister Weng nasa pang-apat ka, may mga sumisingit na bago. Ang pang-5 natin, si Ninang Kiten, at ang pang-6, si Ninang Ana. Good morning po sa inyo dyan, Nang Ana. At ang pang-7 natin, si Sister Milet de Lara. Mula po yan sa East Bagong Barrio. Ayan, good morning Sister Milet. And pang-8 natin, si Sister Jen. Mamantakin ninyo. Naging pang-8 Sister Jen. Ang hirap-hirap ng signal dito sa Samar. Wala ho silang internet. kahapon po yan. Kita nyo nga naman paano ho yan nakapakinig. Kaya nakakatawa. Hello, Sister Jen. Ingatan din kayo ng Panginoon. At ang pang-siyam natin ay si Ate Mati Hekilio. Good morning, Sister Mati. Nako, thank you sa iyo, ha. Maraming salamat. At ang pang-10 natin ay si Preacher Alvin. Nako, congratulations sa atin pong top 10 yesterday. Sila po yung mabilis na sumagot ng tama. Pero meron pa po. May pang-11 pa, kasama ho natin si Ninang Alice, pang number 11. Ang pang number 12 naman natin ay si Ninang Flor. At last but not the least ay si Ate Rose. Ayan, siya po ang pang number 13 sa ating trivia. Ayan, nakakatuwa naman mga kapatid. At patuloy nyo kaming ipag-pray kasi after ng ito pong bread talk na ito, mga kapatid, kami po ay lalarga na. Kumbaga sa Tagalog, babiyahe na po kami pabalik ng Maynila. Include po ninyo sa prayer yung weather, maulan po rito dahil may paparating na bagyo. At include po nyo sa prayer yung aming gulong sa likuran. Talagang kalbo na, mahina, na overlook ko po. Kasi ang totoo niyan, talagang hindi ko na-budgetan na mapalitan yung gulong ko kasi mahal ho talaga. So kaya sama nyo sa prayer. May butas siya, hangin lang kami ng hangin, lumalambot hanggang makauwi po sana kami ng Manila. Include nyo kami sa prayer. And syempre, mga kapatid, yung provision and guidance ng Panginoon para sa aming pag-uwi. Sama nyo rin sa prayer sila Nanay Denden, si Brother Kit, Sister Jen. Ngayon din po ang biyahe nila pabalik ng Manila. Again, gusto ko pong i-take tong opportunity kung meron tayong mga kapatirang kasama mula dito po sa Samar na nag-join sa atin ngayong umaga. Gusto ko kayong pasalamatan. At proud ako sa nakita kong ginawa ninyo sa gawain ng Panginoon nung nakaraang linggo. Congratulations din sa mga kapatid natin sa GLBC Calbayog and syempre kay Pastor Chris Baculpo. Ayan, nakakatuwa po. Suporta ng kanyang pamilya. Sister Jen, si Ninang Kita, si Nanay Denden at maging si Brother Kit. Ayan, so maraming salamat. And of course, mga kapatid, hindi ko palalampasin ito. Salamat ho sa mga kapatid natin na talagang ever supportive. Pagdating ho sa gawain, sa ginagawa ko po sa church at dito sa Samar, thank you po sa inyong pagtulong
Alam ko po, hirap kayo sa buhay. Alam ko po, terrible rin ang inyong mga pangangailangan. Pero uulitin ko po, hindi ko pwedeng sabihin baliwala yan. Kasi po sa harapan ng Diyos, yan po ay hindi sayang. Your labor and your sacrifice in the Lord is not in vain. Hindi ho yan masasayang, hindi ho yan baliwala. Kaya from the bottom of my heart, mga kapatid, kilala niyo po kung sino kayo. Sa lahat ng mga ginagamit ng Panginoon para ako po matulungan sa ginagawa sa gawain, may God bless you. May the Lord continue to bless you and your family. Sabi nga ni Apostle Paul, but my God shall supply all your needs. So, yun din po ang aking dalangin sa Panginoon. Kayo mga nasa likod ng biyaheng ito, pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat po sa inyong panalangin. Salamat po sa inyong pagtulong. Samantala, gusto lang ho nating batiin, yung mga kapatid nating bago na nakasama natin. Kung doon ko nagkakamali, si Sister Milet De Lara, nandyan po, naka-join sa atin. Good morning, Ate Milet. Si Ate Tessie Lopez, andyan din po siya. Nakita ko, mga kapatid, comment nga po kayo. Nagbabasa ho ako ng comment kung sino ho yung umatin ngayong umaga. Andyan po si Ate Milet, nakita ko kanina. Ayan, good morning din si Sister Glidel. Kasama ho natin, mga kapatid. Kaya hanggat maaari, yung mga bago natin, pwede ba comment kayo, amen lang kayo, mag-good morning lang kayo, para mabanggit ko po ang inyong mga pangalan. Ayan, nandito ho. Si Ate Tessie, nakita ko po kanina. Of course, yung aking napakagandang anak, nandyan din, naka-join sa atin. Kasama po natin ngayon. Ayan, ang dami mga sininang Alice. Good morning po sa inyo, ng Alice. Yung mga workers, si Preacher Alvin, ayan, naka-join din. Ayan, si Ate Sarah, naka-join na rin po sa atin. Si Ate LB, ayan, nakita ko si Ate LB. Good morning, Ate LB. Maraming salamat po. And si Sister Jen, naka-join pa rin sa atin this morning. Ate Sarah, pakitulungan mo ko. Sino ba yung mga nandyan? Sister Jovelyn Habaan. Sabi natin, Sars, naka-join daw po sa atin. Hi, Sister Jovelyn. Nandito kami sa Samar. At sana, kung nasa Maynila kayo, ingatan kayo palagi ng Panginoon dyan. Thank you sa pag-join. And si Ninang Ana, alam ko po, naka-join din. Nakita ko siya kanina. Nag-join din po siya kanina. Kasama ho natin. Meron pa. Si Ninang Flor. At si Ate Rose. Andyan po. Maraming salamat po. Ayan. Sige po, meron pa ba? Si Kuya Tony. Ba, nakakatuwa. Good morning, Kuya Tony. Ayan. Kasama natin si Kuya Tony from Rizal. Ayan. Salamat. At si Sister Joy and Brother Michael Pereira. Ayan. From Oman. Good morning sa inyo dito sa Samar. Sa maulang lugar namin ngayon dito. Naku po, may ulan ng ulan. Kaya medyo kami kinakabahan. Baka mamaya hindi kami makatawid dahil umbutan kami ng bagyo. Thank you sa Pereira family at sobrang ramdam namin kayo. Pagpalain kayo ng Panginoon dyan sa Oman. Thank you, Brother Michael and Sister Joy. Ayan, ang Pereira family. And meron pa ba? Baka meron tayo si Sister Jessa. Parang nakita ko Sister Jessa kanina. Ayan, kasama natin Sister Jessa. Good morning. Sister Weng din. Sumagot din siya. Uncultivate farmland. Naku, nasasabi ko na kagad yung mga sagot. Mukhang dudulas na ako. Hindi pa ho yung sinabi kong tamang sagot. Binasa ko lang. Si Preacher Ray. Tama ba ako? Parang si Preacher Ray. Good morning, Preacher Ray. Nako, dadaan ako dyan bago ako bumalik ng Manila. Gusto ko makita yung iyong bago at na magandang motor. Ayan. Si Ninang Kiten, good morning. Nang Kiten, naka-join po siya sa atin. At maging si Ninang Alice. Tama ba ako? Ninang Alice, good morning. Sister Gypsy. Andiyan, Sister Gypsy. Medyo nalilito lang kasi ako dahil yung account na ginagamit niya kay Renzi. Pero alam ko Sister Gypsy yan. Good morning, Sister Gypsy. Sana ingatan ka ng Panginoon everyday sa pagtatrabaho mo rin at sa iyong buong pamilya. At kay Brother Ray, ayan. Sino pa ba mga kasama natin dyan? Si Preacher Alvin, si Sister, si Brother Ariel. Ilalim from Vietnam. Nako, good morning, Brother Ariel. Thank you sa iyo. At sana patuloy kang gabayan ng Panginoon. Mga kapatid, gusto ko po kayong batiin lahat. Pero pasensya na po at alam ko naman maintindihan ninyo na kami po kailangan na maghanda. Kailangan namin gumayak para hindi na kami abutan dito ng masamang panahon. Again, sa mga kapatid natin, please include us in your prayer. Kailangan po namin yan. Please do pray for us sa aming safety, yung pag-iingat ng Panginoon, yung guidance, and syempre mga kapatid, yung provision. Ulitin ko po, hindi ko kayang bayaran yung ginagawa nyo suporta, pero ang Diyos, hindi kayo pwedeng pabayaan.
Hindi po pwedeng baliwalain ng Diyos yan. Again, salamat to sa lahat ng mga nag-join ngayon pong umaga. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, help all the weak, though mountains fall into the sea. Though tempests may rage, the sun hide its face, your favor will rest upon me. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. For I know you never change.